So hello mga kois, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So yan, thank you mga kois sa mga nakapanood po ng ating last content. So napakaganda po na naging feedback o naging outcome po ng content na yan. Maraming salamat mga bossing. Sa mga solid subscriber natin dyan and sa mga newly viewers po natin dyan. Yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel. So maraming salamat po sa suportang inyong ibinibigay po. So thank you mga bossing. So yan na mga kois, medyo na-worry lang ako, medyo maraming nalito o nako-confuse pa rin sa mga variant po ng barya. Yan. So yan na, sabi ko nga po sa inyo, wag po tayong titingin sa year lang nung coins. So yan, marami sa atin nagpapasa ng Daiwan na 2009. So ako din mismo, personally, gusto ko rin talaga makabili nung Dai 3 kasi ito po, sa missing spot po natin. So yun, legit po yan mga kois kung meron po kayo nyan. So submit po sa ating FB account. Hindi po kasi tayo pwedeng magpasa o mag-submit ng picture o video dito sa ating YouTube channel, syempre. So sa huling part, tapusin po natin yung content mga kois. Nasa ganon, malaman po natin kung saan po natin pwedeng isubmit yung ating barya. Yan. So legit po yan, bibilin po natin yan ng 1,500 ang isa. Kung meron po tayo. So pag-aralan po natin, balikan po natin yung mga content mga kois. Nasa ganon, malaman po natin kung anong variant po ba yung sinasabi ko. So wag lang po tayong titingin. Sabi ko nga po sa inyo, tuturuan ko po kayo kung paano po malaman yung sinasabi natin variant. Yan. So yun, meron din tayong missing variant na hinahanap dito sa content. So itataas din natin yung presyo nun. Nasa ganon, pag nahanap po ninyo, pare tayo masiyahan. Masiyahan kayo na mabentahan nyo ako, na nakahan kayo. And syempre masisihan din po ako na makompleto yung ating series. Series po kasi ang tawag sa ganito. So complete series, yung kabuuan po ng mga BSP coins natin na 5 piso. So yun, wag natin masyadong patagalin, pahabain. So maraming salamat mga kois. Samahan niyo po ako. Tara, let's go! So hello mga kois, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So yun, nga po pala mga kois, konting reminder lang po bago tayo magsimula dun sa ating topic and mag-recap dun sa ating content nung nakaraan. So yan, makikita nyo po sa content na to. So ito po, yan. So bumili po tayo ng 2007 na hard to find, yan. So yun mga kois, medyo maging maingat lang po tayo. Kasi marami po naglalabasan po niya na fake. Yan. So, yun yung tinatawag nilang altered coin. So, medyo mag-ingat lang po kayo kasi halos almost na perfect na po yung itsura o texture nung 2007. So, magpapakita po ako ng ilang example ng barya na sa ganun po kung kayo po ay decided na magbuo. So, medyo maging aware kayo. Yan. Para hindi kayo ma-scam. So ito po isang paghalimbawa po mga bossing ng mga barya na inaltered. So ito po, ayan. So makikita nyo dyan mga kois, unang-una nyo makikita yung 7 niya, halos almost perfect po. Ayan. So may dalawang comparison po dyan, isang orig and altered. Yan. So maging maingat po tayo sa pagbili. And tanungin po muna natin yung bibilhan natin kung yung barya po ba na inyong bibilhin is legit. So yan, medyo maging aware po kayo ha. Kasi siyempre alam niyo naman po, ang pera hindi ang pinupulot. So maging ano lang tayo, maging maingat. Yan. So yun mga koins doon sa ano natin, last content natin, medyo marami pa rin nalilito. So wag na tayong i-jump up na po natin ng mas advanced. Kasi ito yung mga pinasa sa akin. Yan. So, dito tayo magsimula sa Dai 2. Ayan.
Ito po yung dito mga koins ha. I-zoom natin. Hindi na po tayo pupunta doon sa die 1 kasi mas madalas marami nagpapasa sa atin. Doon na tayo sa part na nagpapasa sa atin na para ma-correct natin. Para siyempre pare-pareho po natin makuha yung gusto natin. Siyempre makapagbenta kayo sa akin and mabilhan ko kayo. Magkaroon tayo ng konting pera. Di po ba? So ito mga kaisa, ito po yung itsura ng isang die 2. So ito 2009. So syempre unang-una po natin titingnan dyan yung hinahanap po ng isang kolektor, yung obverse part. Obverse part po, obverse po ang tawag sa harap ng barya. So maraming bossing natin na nakakalam na nito. So sa mga bago, mas marami kasi ang mga bago or mga nagsisimula pa lang. So ito po, tama po, pag may hinahanap po ang isang kolektor, so pag sinabi niyang 2009 die 3, so yung una po, obverse, ito po yung harap, 2009. Yan po, isa sa mga pinakamahalagang parte ng barya. Yan, 2009 yung pinaka-year niya. So sa likod, ito po yung tinatawag nilang reverse. Yan, dito na po nag-ano yung die 1, die 2, die 3. Yan. So yung die 1, so balikan nyo lang po yung content natin nung nakaraan, which is Serie 109. So, ito po, Serie 110 na po ito. So, ito po yung die 2. Yan. So, unang part mga kaisa, tignan nyo po. Unahin natin yung mga script. So, ang tawag po dito sa mga nakalagay dito sa likod ng coin, yan, script po ang tawag dyan. So, ito po yung inner rim, outer rim. Yan. So, yan po yung isa sa mga titignan po ninyo. Sa mga pinakamahalagang parte ng barya, yung script na yan. So, para hindi kayo maligaw. And then, yung tingnan nyo po yung sun rays, cogwheel. Ito po yung cogwheel, yung parang gear. Yan. Ito po yung teeth ng cogwheel. Yan. And ito po yung pinaka-year. So, itong year na to, kung kailan na tinatag or kung kailan nag-operate si Bangko Sentral. Yan. 1993. Yan. So, yan mga kaisa. Ito po, ito po, katulad po nito. Ito po yung itsura ng ating die 3. Yan. So, una po ninyong titignan. Yan. Comparison mga coins. Yung script niya mga coins, unang-una, matataba yung script. Ito po, si die 3. Yan. Maging medyo familiarized dapat tayo. Kasi, marami sa atin ang nagpapasa ng maling barya. So, siyempre, i-correct po natin yan para nasa ganun, mahanap nyo po yung hinahanap po natin dito sa ating content. So, magkano ko po ba pwedeng bilhin yung barya na aking hinahanap? So, nasa content po yan, nasa 1,500 ang isa. Yan. Kung mahanap po ninyo itong variant na to. So, kaya nililiwanag natin, kinaklaro po natin. So, pangalawang part mga koins, yung script niya, obserbahan po natin. Yung inner rim po niya, ito po isa sa mga tinitignan ko rin po, inner rim. Yung inner rim niya, mga koins, makikita nyo, makapal po siya. Yan, makapal po. So ito, hindi po ito 2009 mga koins sa die 3 natin. Isa lang po itong paghahalimbawa ng die 3 kasi medyo nako-confuse po sila. So makikita nyo yung 1993 natin. Yan, 2009 po ang hinahanap ko ha. Yung 1993, yan. So, i-zoom po natin mga guys para makita po natin yung difference o pagkakaiba. I-zoom pa natin. Yan. I-adjust natin yung ating cam. Yan. So, malabo po ba? Yan. Medyo malinaw-linaw. So, makikita nyo yung ating die 3 is nasa baba po. Yan. So, makikita nyo. Yan. Yung inner rim niya po is halos dikit dito sa 1993. Yan, makikita nyo naman po, walang spacing, dikit na dikit din halos talaga. So, makikita nyo yung inner rim ni die 2. Yan, may allowance yan, may clearance po yan dito. So, marami sa atin nagpapasa na medyo mali. Yan. Yun yung una nyo tignan mga koins ha. Yung inner rim niya po. Yan. So, pangalawang part po, ito po yung die 2 ha. So makikita nyo halos parehas kasi nung pinaka
araw niya, yung pinakasinag ng araw. So, ang die 3 kasi, yung pinakasinag ng araw niya, sagad din po yan. Yan po. So, dapat sagad din katulad ng ating die 2. Yan. O, makikita niyo naman po sagad. Pero makita niyo yung kondisyon, napakaganda po niya. So, yun. Tignan niyo po yung pinaka-script niya. Ito po yung script ng coin. Makikita niyo po, medyo bolder or bolder po siya. Yan, bolder po siya. Yan, nakita niyo naman. Mas matataba yung kanyang script. Saka nakita niyo naman po. Ito po, may clearance ng konti. Yan po, makikita niyo po dyan. Yan. So, ito po, halos wala. Nakadikit po siya. Yan. Ang similarity po nila dito is yung pinaka-sinag ng araw. Yan, kita niyo naman. At makikita niyo po yung pinaka-cogwheel po ni die 3 is mas mataba po siya compare dito sa ating die 2. Yan, makikita niyo naman po yung difference mga coins. So, ito po yung kalimitan pinapasa sa atin yung die 2. So, yan. Ito po. So, ito po yung die 3. Ito po, ganito po yung pinakalikod dapat nung 2009 na isasubmit nyo po sa akin. Yan. So, madalas kasi, ganito yung inyong pinapasa. So, ganito po. And kalimitan, ito po sana po hindi na po tayo makonfuse dyan sa part na yan, kay die 2. So, dito na po tayo sa ating die 4. Yan. So, para medyo malinaw po. Yan. So, zoom natin kaagad mga coins. Huwag tayo masyadong magpahaba. Yan. So, makikita nyo mga coins, ganun pa rin po. Same pa rin mga coins, may clearance pa rin po siya. At the same time, nakikita nyo po yung pinaka-inner rim niya is mas mataba nga po talaga. Yung mga script niya mga coins. Makikita po kagad natin. Yan o. Yan. Makikita nyo po yung 1993, mas mataba po ng dihamak si Boulder die 3. Mas bolder po yung pinaka-script niya o mas mataba po. Makikita nyo kaagad. And yung pinaka-sunrays niya, mga coins, sabi ko nga po sa inyo kanina, tignan nyo po yung sinag ng araw. O ito, die 4 po ito. Yan. So, medyo malayo po talaga. So, yung ating die 2, kaya madalas po marami nagpapasa kasi iyon yung medyo malapit dito sa ating die 3. Kaya marami nagpapasa nung ganong variant. So, hindi po yun yung hinahanap ko po mga coins ha. So, ganito po yung aking hinahanap, ganitong variant. Yung ganito. So, unang-una, tignan niyo po yung sun rays. Yan. Sagad po dapat. And pangalawa, yung script po niya. So, para hindi kayo malito sa akin na personally tinitingnan ko, dito kaagad sa may kanyang inner rim. So, dapat yung 1993, halos walang spacing. Yan makikita nyo naman po. Iyan na natin. Yan. Yan, makikita nyo mga coins. May spacing yung ating die 4. Ito, halos wala. Ito po yung die 4. And ito po yung ating die 2. Iyan na natin, specify natin para mas maganda. Medyo malabo. Yun, die 2. So, yun, makita nyo, halos parehas po sila ng sun rays. Yan, saka ito. Then, yung spacing, yan po. Yan po yung sinasabi ko. So, para hindi kayo malito, tignan nyo po yung pinaka inner rim niya kagad. So, malalaman nyo, ay, ito, die 2 to. Kasi makikita nyo yung sun rays niya, tapos yung inner rim niya, die 2 siya. Yan. May spacing po lagi dito si die 2. So, ito makikita nyo si die 3. Yan, yung katangian ni die 3, wala po. Yan, kita nyo po. Wala halos space din, malalaki. Halos sagad. Parang nakapatong po yung bangko sentral dito sa pinaka-inner rim po ng barya. So, wala kayong makikita ang spacing dyan mga guys. Ayan o. Zoom natin. So, medyo diliman natin ng konti. Dim natin yan o. So, makikita nyo mga guys, halos wala po talaga. Yan. Tapos mas bolder po yung pinaka-cogwheel niya. Yan. Kita nyo mas mataba yung pinaka-inner rim niya. So yan mga guys Kung meron kayong die 3,
Die 3 nito, ng 2009. Yun. Pwede po natin, o maaari po natin bilhin ng 1,500 ang isa. Yan. So, legit po yan mga coins. Bibilin po natin ng 1,500 each. So, saan nyo po ba pwedeng isubmit? So, bigay na po natin kagad dito. So, dito po. So, dyan po. Yan. Sa aking FB account. So, makikisuyo lang po. Sana na paki-screenshot po yung inyong comment. Then, yun. Para makilala ko po kayo. Kasi, tingnan nyo naman po. FB account po natin yan na personal. So, yun. Paki-screenshot po yung comment para mas makilala ko po kayo. So, yun. So, yun mga kayo, sana medyo hindi na kayo lito sa part na yun. So, yun. Mag-jump up na po tayo dun sa ating content, syempre. So, yan sa content po natin na ito. Yan. Si Dos Amigos, mga coins. Yan. Tumalakay po yan nung variant po na ating binibili. Yan. So, yan, balikan nyo lang po yan. Isa sa mga content ko po yan. So, ganito pong variant po ang aking hinahanap na itataas natin din ng presyo ng 1,500 ang isa. Yan. So, medyo solid po yun. Yan. So, itong year na to mga coins. So, hindi na po natin kailangan ng die 1, die 2, die 3. So, unang-una po ninyong titignan mga coins is yung pinaka-year, 1998. Yan. So, pangalawang part, mga coins, is yung kanyang mint mark. So, saan ba matatagpuan yung mint mark ng isang barya? So, yan. So, dito po sa collar spot. Yan. So, dapat klaro, malinaw yung mint mark, mga coins, nung barya na aking bibilhin. Yan. So, anong itsura ba o ano bang ano nung mint mark, ating mint mark? So, ganito po. Maghanap tayo ng ito, yan. Ganito po ang itsura ng mint mark, mga coins. Yan. So, liwanagan natin. Dim natin ng konti. Yan. Ito po ang itsura ng mint mark. So, hindi po ako naghanap, mga coins, ng walang mint mark ha. Yung may mint mark po ang aking hinahanap. So, yan. Malinaw po yan, mga coins, ha. Dito sa collar spot, dyan po yung mint mark ng barya. Yan. So, anong year po yan? Ito po. Ganitong year po. 1998 na merong mint mark. So, linawan natin. So, yan. So, dito, mga coins, ha. Dito sa spot na to, dapat may mint mark yung coin na 1998. Yan. So, malinaw po yan, mga coins. Dapat visible yung mint mark. So, kahit medyo circulated na siya, basta nakikita po yung mint mark dito. Yan. So, magbigay tayo ng isang halimbawa ng isang barya na merong mint mark. Siyempre, doon tayo lagi sa meron to see is to believe nga, kumbaga. So, ito po. Yan. So, makikita nyo dyan, mga coins. Yan po. Meron po siyang mint mark. Nakikita nyo rin po yung kanyang kondisyon is circulated. Makita nyo naman po dyan, medyo halos pud-pud na yung barya. Pero, nandyan pa rin po yung kanyang mint mark. Yan. Nakikita nyo rin po yung year ng coin is 1998. Yan. So, ganyan po. Kahit ganyan po yung kondisyon, no problem. Yan. So, pasa nyo po sa ating FB account. So, ito po ulit. Yan. So, yan po mga coins. Ipasa nyo po sa akin dyan. So, makikisuyo lang po. Paki-screenshot po yung inyong comment para makilala ko naman po kayo. Di po ba? Mas maganda po yung ganun. Makilala ko po kayo. At the same time, yun po, mabili ko po sa inyo yung barya. Siyempre, i-video call ko po kayo nun para makausap ko rin po kayo. Yan. So, yun, mga coins, ha. Yun lang po, makikisuyo kung meron po tayo ng dalawang variant na nabanggit po sa content. Yan. So, yung una is yung ating 2009 na 5 piso na die 3. Yan. So, wag na kayong malito, ha. Doon sa die na yan na tinatawag po ng mga bossing natin na kolektor. Yan. So, dito sa ating content,
bukod sa kikita ka, is matututo ka ng mga daipo ng barya. So, medyo malaking advantage po yan. Mga bossing, kasi ito pong mga barya na ating tinatalakay dito sa ating content is nagsisirculate pa. Hindi katulad ng mga ibang barya, hindi mo na halos makikita yun kasi wala na po sa ating circulation. Yan. So, ito nagsisirculate pa itong mga barya na to. Alam niyo naman po yan. So, kung may makikita po kayo na ganyan, so, yun, pasa niyo po sa akin. So, dati, medyo ayoko talaga ng mga coins na yan. Kasi, bukod sa nakakasira ng ating wallet, lalo na mga coin purse, is mabigat sa bulsa. Pero ngayon, I love it. So, yun mga coins, kung meron po kayo niyan, i-submit nyo lang po sa ating FB account. 2 beses na po nating plinash po dito sa ating YouTube channel. So, sana wag na po tayo magsabi na saan ko po pwedeng ipasa. Yan. So, plinad naman po natin dito sa ating FB account. Yung ating, ating FB account. So, yun mga coins. Kung meron kayo, submit nyo lang po. And yan, salamat po sa panonood. At salamat din po sa mga solid commenter po natin. Siyempre, lagi, as always, mga nagko-comment natin na, commenter natin dyan na, present boss, yan, yung mga solid subscriber po natin. So, maraming salamat po. So, yan ito po yung mga nag-comment po ng ating last content. So, ito po. So, yan mga koy, sa mga silent viewer po natin dyan, please comment naman po. Kahit heart react lang po na comment, malaking bagay na po yan sa ating YT channel, syempre. So yan, keep on comment lang po at malaking tulong po yan dito sa ating YouTube channel, syempre. So yan, thank you mga koy sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa ating YT channel. So yan, kita-kits po sa mga susunod na content, and kita nyo naman po, hindi pa rin natin ibabalik to. Kasi hindi pa rin natin natakin yung mga commemorative. So marami kasi sa atin nagpasa. So syempre, para maliwanagan po sila, hindi ko lang po sinagot sila dito sa Messenger. Dito ko na lang po sila sinagot sa content. Para na sa ganon, lahat po tayo makapanood. At lahat po tayo, syempre, matuto. Yun po. So yan mga guys, ingat po. And God bless us all. And yun, kita-kits sa mga susunod na content. Bye-bye.